Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Kasalukuyan din po nakakawing ang himpilang Radyo Pilipinas World Service sa ating sister station, ang 103.4 The Capital FM. At syempre, mas pinalawak at mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, USAGM o mas kilala sa tawag na Voice of America o VOA, sa pamamagitan po ng ating mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Napapakinggan po ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers ang ating mga programa sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 4:30 a.m. hanggang o 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 12 o 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports, at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa puntong ito, meron po tayong pakiki-update, manghihingi po tayo ng ating situation report sa ating pong isang opisyal ng pamahalaan dahil kahapon, Sabado po, ay pumutok ang Bulkang Mayon. Marami po sa ating mga netizen ang nag-upload ng kanilang mga videos at mga larawan na ang kapal po ng usok. At actually, may nakita akong video na talagang yung usok parang hinahabol yung tao. So makikipanayam po tayo sa director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Live po natin kasama via phone patch si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIVOX. Magandang araw po sa inyo, Director Bacolcol. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga. Magandang araw din po sa inyo, ma'am. Magandang araw. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Director, ano po ang update ngayon sa Bulkang Mayon? Nakita po namin marami pong mga videos na nagkalat sa internet. So please update us po regarding this, Director Bacolcol. Okay, so for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 32 volcanic earthquakes and 284 rockfall events. And kahapon nga, meron tayong 14 na pyroclastic density current. Ito yung uson na nakikita natin. Ang pinaka mahaba, yung kahapon, yung tumagal ng around 30 minutes, yung sunod-sunod na uson natin. And pinakamahaba is umabot ng 5 kilometers from the summit. Okay. And nagkaroon din ng plume na umabot ng 3,000 meters above the sea level, and it drifted towards the southwest. And kaya naman maraming widespread yung abot ng ash kahapon. Umabot ito ng
18 kilometers. Yung ASHA, pero yung pyroclastic density current hanggang 5 kilometers lang naman. Okay. So, kaya yung kapag titingnan natin yung mga pictures at yung videos, meron tayong impression na napakakapal. Opo, Pero meron hindi nga po pong yung ganon. uson, yun yung makapal na abo dahil sa pagkabasag ng lava na habang nagko-collapse at nagkaroon ng explosive burst. Kaya umabot to ng 3,000 meters above mean sea level. Yun yung taas ng plume kahapon. Opo. So ngayon, ang tanong, bakit ba nagkaroon po tayo ng PDC or yung uson kahapon? Yes. So ito po yung malimit na tinatanong sa atin, nagkaroon ng PDC dahil sa paulit-ulit na pag-collapse ng mainit na lava mula sa summit or upper slopes, and dahil tuloy-tuloy yung lava effusion, yung paglabas ng mahinang paglabas ng lava doon sa bunganga, may mga bahagi ito na naging unstable at kaya ito bumagsak. Kaya natin sinasabi sustained collapse kasi ibig sabihin hindi lang isang bagsak but tuloy-tuloy o paulit-ulit sa loob ng 30 minutes yung nakita natin kahapon. Okay. Kaya may tuloy-tuloy na daloy ng mainit na material pababa. Ito yung dahilan kung bakit, again, umabot ng 5 kilometers mula sa summit yung PDC natin. Okay. Alright. Sa ngayon po, anong alert level ang Bulkang Mayon at may possibility po ba na itaas ang alert level, Director Bacolcol? Right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano, and at this point, we are closely evaluating the activity but have not yet raised the alert level from 3 to 4. Although may nakita yung sustained PDCs kahapon and longer duration events, yung overall pattern pa rin ng vulkan, effusive eruption pa rin. Again, ito yung slow release of lava doon sa edifice ng vulkan, which is still consistent with the alert level 3 status. Okay. Director Bacolcol, marami pong mga areas na affected po nung makapal na ashfall. If I'm not mistaken, kanina nabanggit niyo po around 18 kilometers po yung lawak nung sakop. Maaari po ba nating ibahagi kung aling mga areas po ito at kung possible pa pong ma-extend depende sa direksyon ng hangin, Director? Yung kahapon lang to, kasi ngayon wala ng ash. Okay. So kahapon lang ito. So yung 18 kilometers, ito yung sa may Ligaw, traces na lamang yung nakikita natin. Sa may Kamalig Albay, may mga barangays din tayo na heavy to moderate yung ash fall. And then sa Ginubatan, although may mga areas na zero visibility, yung iba naman, minimal lang yung ashfall na na-report sa atin. So yung heavy to moderate to heavy is yung sa may Kamalig Albay. Okay. Kamalig and Ginubatan, no? Para sa ating mga tagapakinig, yun po yung mga area na affected. Director, gaano po... At saka sa Ligaw din. Ligaw, okay. Ligaw City, yes. Alright. And Director Bacolcol, gaano po kahigpit ang pagpapatupad natin ng 6-kilometer permanent danger zone o PDC? Batay na rin po dito sa inyong ulat na nangyari dito sa Bulkang Mayon. Dapat talaga mahigpit ang LGU sa pagpapatupad dito. Kami naman sa opisina, we only recommend, but it's really it's within the purview of the LGU to implement this 6-kilometer recommendation natin. So, kailangan talagang sundin ito kasi anytime pwede magkaroon ng pyroclastic density current katulad ng nangyari kahapon. Although alam naman natin na since January 6, nagkakaroon na ng alert level 3 na yung Mayon volcano, pero yung mga ganitong pangyari kasi yung biglang babagsak yung lava front o yung lava na na-deposito sa taas, it can happen anytime without warning. So, kaya mahigpit talaga ang pinagbabawal natin na pasukin yung 6-kilometer permanent danger zone. Kasi it can happen anytime. Paano na lang kung may mga tao dun sa loob and inabutan sila ng pyroclastic density current. So, masyadong mainit kasi yung density, you will not survive. Yung kung maalala mo yung, nakita mo yung pictures sa Vesuvius at Italy, yung mga na-preserve doon ng mga bodies, yes. Yun yung because of the pyroclastic density current. So, pwedeng mangyari yan and masyadong mabilis yan, hundreds of kilometers per hour, and it can incinerate everything on its spot. Kaya mas maigi talaga na sundin natin yung recommendation ng ating tanggapan at
yung paalala ng mga LGUs na huwag pasukin yung 6-kilometer permanent danger zone. Ayun, mahalaga po yun para sa ating mga kababayan, itong 6-kilometer permanent danger zone. Kailangan sumunod po tayo dito po sa warning ng ating pamahalaan at ng mga opisyal. Ito pa po, Director Bacolcol, sabi natin yung ashfall, matindi-tindi din. So, meron po ba tayong payo sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga residente, pagdating po sa yung mga safety tips natin sa kanila? Okay, so yung ash, yung abo ay pwedeng makairita sa mata at baga, and it can also affect visibility at tubig. So kapag may problema tayo sa baga, pwedeng ma-aggravate. Kapag may hika tayo, pwede rin ma-aggravate yan ng, kapag lalanghap natin yung ash. So magsuot tayo ng face mask, N95 kung maaari. Surgical mask will do kung walang N95. Pero kung wala talaga yung mask, available na mask, yung tela or bimpo, pwedeng basahin ng tubig, and yun yung panakit na sa bibig at saka sa ilong. Okay. Balik po ako dun sa yung zero visibility natin. As of the moment po, yung Kamalig and Ginubatan, hindi naman na po affected. Tama po ba yung narinig ko kanina? Nag-disperse na ba yung ating uson? Yes, yung uson kasi hindi naman umabot doon. Ang umabot is yung ashfall. Ashfall, And okay. kahapon lang yun, nagkaroon ng ashfall, nagkaroon ng zero visibility. Okay. After that, after a certain period of time, magsisettle naman yan, yung ash. Okay. And although yun na nga, kung hindi maulan, mainit and mahangin, pwede pa rin mapadpad yung ash and yung abo, and makaka-irritate pa rin yung sa lalamunan. Yes. Director Bacolcol, speaking of ulan, sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan sa paligid ng bulkan, gaano po kataas ang banta ng lahar? Yung lahar is always there kasi marami na tayong deposito sa dalistis ng bulkan. In fact, as of yesterday, umabot na ito ng more than 60 million cubic meters. So, kapag malakas yung ulan, torrential and continuous rainfall, pwedeng ma-remobilize itong mga deposito na to as lahars. Okay. Meron po ba tayong binabantayan if ever na worst case scenario? Paano po natin paghahandaan? Kapag may lahar, well, buti na lang ngayon. Tag-init. Yes, sir. Just in case na magkaroon ng torrential and continuous rainfall, kapag nakatira sila malapit sa mga ilog, kung saan yung bunganga ng ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, ay lumikas kaagad. Kasi pwedeng yung ilog pagdaanan ng lahar, and pwedeng masira yung kagamitan nila. Okay lang yung kagamitan, pero yung buhay mismo pwedeng kumitil ang buhay. Okay. Maraming salamat po sa update, Director Bacolcol. Hingiin ko na lamang po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Okay, so Mayon remains under alert level 3, but yung delikado pa rin na activity. So paalala sa publiko, again, reiterate ko lang, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para naman sa mga LGUs, ipagpatuloy po ang pagpapatupad ng safety restrictions, bantayan ang affected communities, at maghanda sa posibleng epekto ng ashfall sa mga downwind areas. And maghanda din sila in the event na lumala yung activity ng bulkan, handa rin sila na evacuate yung mga tao beyond the 6-kilometer permanent danger zone. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Yan po si Dr. Teresito C. Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ipinaliwanag po niya sa atin kung anong nangyari dito po sa Bulkang Mayon, no? Kasi nakita nga natin itong mga videos na ito, no, na posibleng source minsan ng pagka-alarma ng publiko dahil doon sa mga sinasabi nilang mga maling impormasyon. So at least yan ay naitama natin. Ang tawag pala doon ay uson at parang makapal na usok.
Sabi siya ng mga affected areas pero sabi niya nag-dissipate naman na yung uson so hindi na po siya ganoon ka-alarming. And of course, ang ating mga officials po patuloy pong binabantayan ang sitwasyong ito at nananawagan sa publiko na lumayo po doon sa 6-kilometer danger zone. No? Sumunod po tayo doon para po maiwasan natin yung disgrasya. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, narito na po ang ating mga national news. Kaugnay pa rin ng ating pagmamonitor dito sa Bulkang Mayon. Pinangunahan ni Official of Civil Defense o OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro ang pakikipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police Region 5 at Department of Public Works and Highways, DPWH, para pabilisin ang clearing operations sa mga kalsadang binalot ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Target ni ASEC Alejandro na matapos ngayong araw ang flushing operations o ang paglilinis sa mga pangunahing kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Mangunguna ang BFP sa pagbobomba ng tubig gamit ang mga fire truck. Ang DPWH ang mangongolekta ng mga debris habang ang PNP ang magbabantay sa seguridad at daloy ng trapiko para sa kaligtasan ng mga responders at publiko. Bagamat nananatiling madadaanan ng lahat ng national roads, iginiit ng OCD na kailangang maalis agad ang abo dahil sa panganib na dulot nito sa kalusugan at sa biyahe. Bukod sa clearing, operations at pagbibigay ng fuel assistance sa mga LGU, nagpadala na rin ang OCD ng mga bottled water para sa mga apektadong komunidad. Inaasahan kasing kontaminado ng ashfall ang mga water source sa lugar, kaya't delikado itong inumin ng mga residente. Batay sa huling ulat, nagpakita ang Bulkang Mayon na matinding aktibidad kabilang ang lava effusion, pyroclastic density currents, minor strombolian activity at panandali ang pagbuga ng lava o lava fountaining. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga pangunahing balita, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel sa kabila na nagpapatuloy pa rin kaguluhan sa gitnang silangan. Sa isang pareham, sinabi ni Kirsch na pareho mga Israeli national maging ang mga OFW nakatatanggap at pinoprotektahan sa ilalim ng isang security umbrella. Base sa datos ng Israeli government, papalo sa 30,000 OFW ang namamalagi at nagtatrabaho pa rin sa Israel. Majority of the 30,000 OFWs in Israel are caregivers, and they are feeling safe. Even there was one sister of Leah Mustiar that lost her life from an Israel attack, and she brought the remains of her sister, but after that came back to Israel to continue on work. So I first and foremost to every family of OFW here in Western Messiah and in Iloilo, I promise that the authorities of Israel and the people of Israel will make sure that OFWs are safe in Israel because they are part and parcel of us. And I do hope and pray for peace that will come to the region, because there are other nations in our region, and I know that BMW and Secretary Kadak leadership and OWA under the leadership of Administrator PY. Pahayag ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nananatili sapat ang pondo ng gobyerno para makapagbigay ng tulong ngayon. Ngayong may Middle East crisis. Iba't ibang mga kagawaran ng pamahalaan ang patuloy na nagbibigay ng subsidiya at assistance packages sa transported agricultural sectors. Ganon din ang emergency cash for work aid para sa displaced workers bunsod ng krisis. Bagamat wala pang official request mula sa ilang ahensya ng gobyerno, sinabi ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran na maaaring humiling ang mga ito ng karagdagang pondo kung kinakailangan. As of now, meron pa rin naman po tayong pondo at in case po na magkulang yon, pwede naman pong mag-request ng additional budget ang implementing agency via the contingent fund, but subject po yan sa approval ng Office of the President. Si Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, walang patid ang pamamahagi ng livelihood assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga repatriated overseas Filipino workers mula sa Middle East. Ito ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program kung saan kabilang sa mga maaaring matanggap ay ang 20,000 pesos cash grant na pampuhunan sa negosyo. Ayon kay DSWD Director Marife De Leon, mula sa 149 na na-refer na repatriated OFW, nasa 15 na ang nabibigyan ng tulong habang 21 ang sumasailalim sa proposal processing. Kabilang sa mga negosyong pinapasok ng mga benepisyaryo ang buy and sell ng frozen goods, food vending gaya ng milk tea, street food at karinderya, pati ang sari-sari store at pagbebenta ng bigas at itlog. Paliwanag ng opisyal ng DSWD, hindi pa kalakihan ang bilang ng mga natutulungan dahil kinakailangan munang sumailalim ang mga aplikante sa social repatriation tulad ng entrepreneurship program o entrepreneurship training bago mapondohan ang kanilang negosyo. Ito po kasi mga OFW natin, iba-iba po kasi ang lugar. So mahirap po talaga silang i-group. Kaya ang feasible po talaga sa kanila ay mga individual project lang po. So yun po, mga individual project po itong kanilang mga in-implement po na project. Yan ang pahayag ni DSWD Director Marife De Leon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang updated Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift to Microsite. Ito ay para mapalakas ang transparency at public access sa government aid program, partikular sa panahon ng krisis. Ayon kay Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran, layo ng microsite na mas madaling makita at maintindihan ng mga Pilipino ang tulong mula sa pamahalaan. Anya tampok sa Uplift to Microsite ang dashboard kung saan pinagsama-sama ang 5 pillars ng government response. The Uplift Microsite takes everything this administration is doing to shield Filipinos from the effects of the Middle East crisis. It shows that we are present, we are mobilizing, we are here, united, and under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we're moving forward together with every Filipino citizen in mind. Samantala, tinatayang 155 bilyong piso ang kakailanganin ng gobyerno para sa uplift interventions laban sa epekto ng Middle East crisis sa ekonomiya. Ayon kay Libiran, ang naturang halaga na batay sa preliminary presentation ng Office of the Executive Secretary ay kukunin mula sa ipon ng mga ahensya, ni-realign ng mga alokasyon o hindi pa nailalabas na pondo. Nilinaw ng opisyal na hindi gagastos ng paribagong malaking pondo ang gobyerno, sa halip ay gagamitin ng maayos at planado ang kasalukuyang budget. We are not looking at entirely new spending, but rather a strategic reprioritization within the current fiscal space consistent with prudent fiscal management and in line with our whole of government efforts. Yan ang pahayag ni Budget Undersecretary Goddess Hope Libiran. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Makikipagpulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Companies o TNCs kaugnay ng ipinamahaging tulong ng gobyerno sa mga driver na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, pag-uusapan ang schedule ng payout para sa iba pang driver na bigong nakatanggap ng tulong. Sa kabuuan, sinabi ni Dumlao na mahigit 5.7 bilyong piso na ang dailabas na tulong ng DSWD sa transport workers. Dito naman po sa NCR, meron tayong pagpupulong with the transport network companies para iset na rin yung mga payout day para doon sa mga hindi pa nakapag-claim ng kanila pong mga cash relief assistance, particularly for TNVS, MC Taxi, and service delivery riders.
Si Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ayuda sa transport sector iimbestigahan sa gitna ng umano'y ghost riders at problema sa datos. Si Ray Ferrer sa report. Magsasagawa ng investigasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso sa implementasyon ng ayuda para sa transport sector dahil sa mga ulat ng irregularidad sa listahan ng mga benepisyaryo. Kabilang dito ang mga tinatawag na ghost riders at mga dobling aplikasyon. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Committee on Transportation Chairman Representative Franz Pumarin, bahagi ng programa ang service contracting kung saan nagbibigay ang gobyerno ng subsidiya sa mga driver ng bus, jeepney at iba pang pampublikong sasakyan. May insentibo rin ito sa mga operator at driver kapalit ng pagbibigay ng diskwento sa mga pasahero. Gayunman, lumabas ang problema sa datos ng mga benepisyaryo, kabilang ang umano'y pagdodoble ng aplikasyon at paggamit ng ibang pagkakakilanlan. Tinukoy rin ang kakulangan sa maayos na database at mabagal na implementasyon ng National ID System na makakatulong sana sa verifikasyon. Tiniyak ng pamahalaan na inaayos na ang listahan ng mga benepisyaryo at nagpapatuloy ang investigasyon. Layunin pa rin ng programa na suportahan ang sektor ng transportasyon na apektado ng mataas na presyo ng langis at gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pilipinas nanguna sa pagtugon sa oil shock ayon sa Asia Development Bank o ADB. Magulat si EJ Lazaro. Nanguna ang Pilipinas sa rehiyon ng Asia Pacific sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa epekto ng global oil shock ayon sa ulat ng Asian Development Bank o ADB. Sa kabila ng halos 120% ang pagtaas sa presyo ng diesel at 60% sa gasolina mula Pebrero hanggang Abril, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalawak ang pagtugon sa krisis. Ipinakita sa ulat na naipatupad ang pamahalaan ng 7 pangunahing pulisiya, kabilang ang fuel subsidies, tulong sa transport sector, tax relief at mahigpit na price monitoring. Naglabas din ng Executive Order No. 114 na pansamantalang nagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene upang maibsan ang gasusin ng mga kabahayan. Kasabay nito, pinalakas ang fuel supply sa pamamagitan ng pag-diversify ng import sources at pagbuo ng sapat na inventaryo habang itinutulak ang renewable energy upang mabawasan ang pagdepende sa imported fuel. Ayon sa ADB, bagamat nananatiling vulnerable ang bansa sa global price shocks, ipinapakita ng lawak ng mga hakbang na kayang protektahan ng pamahalaan ang ekonomiya at mga pamilyang Pilipino sa gitna ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Panel Chair hinamon ang kampo ni VP Sara na iurong ang petisyon sa Supreme Court kung sasali sa Senate trial. Si Melody Valdos Reyes sa report. Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na hindi maaaring questionin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment sa Supreme Court habang sabay na nagpapahayag ng kanyang kahandaang lumahok sa paglilitis sa Senado. Ayon kay Lidon na siyang namumuno ng House Committee on Public Accounts, lalong nagiging problematiko ang sitwasyon dahil kabilang sa mga inihain na petisyon sa Korte Suprema ang mismong Senado. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na linawin ang kanilang paninindigan kaugnay ng issue. Binigyan din ni Lidon na sa kasalukuyang yugto hindi umano usapin kung may dapat bang sagutin sa kaso. Anya may sapat na batayan ng impeachment batay sa mga record mula sa Commission on Audit, Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga binanggit na issue ang umano'y maling paggamit ng confidential fund, pagbabanta sa publiko at sa hindi maipaliwanag ng mga transaksyong pinansyal. Sa kabila nito, sinabi ni Ridon na ang patuloy na pambabatiko sa House of Representatives at sa Committee on Justice ay lalo lamang nagpapalakas ng impresyon na iniiwasan ng depensa ang tunay na laman ng mga paratang.
Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, katuwang ngayon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL, Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW bilang mga co-lead agencies ng International Engagement Cluster ng ahensya upang tugunan ang issue ng communist recruitment sa ibang bansa. Sa programa Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, binigyang diin ni NTFL-CAC National Secretary Director Jose Descallar na bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan upang tuluyang maputol ang supply chain at operasyon ng mga rebeldeng grupo sa labas ng bansa. Layunin ng kooperasyong ito na paigtingin ang information awareness sa mga Pilipino sa ibang bansa o Filipino communities abroad. Inaatasan ang mga embahada, konsulada at mga migrant workers offices na maging proactive sa pagbabantay at pagbibigay alam sa mga kababayan natin hinggil sa mga mapanlinlang na recruitment. Bukod sa kampanya sa loob ng Filipino community, plano rin ng pamahalaan na palakasin ang bilateral at multilateral relations sa mga host countries, lalo na sa mga bansang natukoy na talamak ang ginagawang recruitment ng CPP, NPA, NDF. Ang DFA at saka DMW, sila ang co-lead ng International Engagement Cluster. So very much on board sila. At itong, halimbawa, kagaya nitong case na nila Chantal at Nicoche, Opo. DFA talaga ang on top of the situation. At sila yung nag-take ng lead para maibalik natin sa kanyang pamilya safely si Chantal Anicoche. Sa ibang bansa, ay kailangan natin maitayo at palakasin yung info awareness sa mga PhilCom, mga Filipino communities abroad. International pa rin. Kailangan natin palakasin yung bilateral at saka multilateral relations natin with different governments na kung saan malakas ang recruitment. Nalay, sinusulong din ang pagkakaroon ng mas malinaw na batas o lehislasyon sa Pilipinas para sa terror grooming prevention. Layunin nitong baguhin ang kasalukuyang sistema mula sa pagiging reactive o kumikilos lamang kapag may biktima na, patungo sa pagiging preventive o pagharang pa lamang sa tangkang pagmamanipula sa mga target na recruit. Ayon sa NTFL-CAC, mahalaga ang pagsasanib puwersa ng mga ahensya upang matiyak na protektado ang mga Pilipino nasa loob man o labas ng bansa mula sa mga grupong nagnanais maghasik ng kaguluhan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi lamang isolated case ang pagkakasangkot ng 4 na foreign nationals sa armadong grupo sa Pilipinas na New People's Army o NPA. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC National Secretariat Director Jose Descallar na programmatic o planado ang ginagawang hakbang ng grupo. Layunin kasi aniya ng kanilang international network na makalikom ng pondo mula sa ibang bansa at makahatak ng mga bagong miyembro na magsisilbing puwersa ng organisasyon. Sinasabing dahil sa patuloy na pagbagsak ng bilang ng kanilang mga kasapi rito sa Pilipinas, napipilitan ng rebeldeng grupo na maghanap ng ibang source o mga taong maaari nilang maloko sa abroad. Malawak na yung recruitment sa ibang bansa. Itong 4 na binabanggit natin mga pangalan, hindi yan mga isolated case. That is programmatic. Talagang malino na plano ang CPP, NPA, NDF mula't simula na maglatag ng kanilang network sa international para una, syempre yung pera. Pondo yan. Yes. Pangalawa, makakuha ng dagdag na persa, tao. Lalo na ngayon, nakita namin mahina na ang bumabagsak ang bilang nila dito sa Pilipinas, kaya naghahanap ng ibang source na maloloko.
Hindi na mabilis na naro-romanticize o napapaganda ang kanilang sales pitch sa recruitment sa labas ng bansa. Paliwanag ni Director Dascaliar, walang aktual na karanasan o direktang kaalaman ng mga Pinoy sa abroad hinggil sa tunay na sitwasyon ng Pilipinas, kaya't madali silang mapaniwala sa mga maling naratibo. Pinapaalalahanan ng NTF-ELCAC ang mga Pilipino sa ibang bansa na maging mapanuri sa mga grupong kinasasapian upang hindi mabitag sa planadong panlilinlang ng nasabing organisasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan ang ating national news. Antabayanan po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa ating regional news. Magpapaalala muna ang himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Hard on the spot o hot sa Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Rehiyon 2, umabot ng 170. Magbabalita si Dina Villacamp para RP Tugigaraw. Nakadeta 190 na aplikante insigida nga na employo ta inorganisa nga job fair na Department of Labor and Employment Region 2 turi Mayo 1 Labor Day. Yaw ay nagafuta talo nga sites. SM City tatugigaraw nakakala ta 114 nga hired on the spot o HOTS. Robinson's Place tata Santiago City Isabela sa 37 Antreta Ilina Apari Cagayan ay Gaisyam o 29% na 930 nga bilang na aplikante at nang 20% nga target nga HOTS na DOLE. Kakaruan nila na employo ka sales associates, service crew entre cashier. Igagapay 133 na near highs o yari kapagadalanan da nga proseso tapeno malata na playada nga trabaho. Pwede pagayaw nga mamungan ta igapagay inorganisa nga post job fair so Mayo sa East Nueva Vizcaya kasabay na amungan festival na probinsya. Lalo ta 800 itrabaho na navukatan para ta nakaging nga job fair. Yato ni balita nagafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Tudobel Campa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 8,000 na kasapi ng Tricycle Operators and Drivers Association sa Cordillera nakatanggap na ng ayuda sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mahigit 6,000 tsuperang jeep nakatakdang makatanggap ng ayuda sa Lunes. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Nakaawa ti tulong pinansyal ti agarop 8,000 na magasot at tricycle drivers can operators iti Cordillera Administrative Region manipod iti Department of Social Welfare and Development babaan iti Cash Relief Assistance Program. Dumanon iti 40.3 milyon na pisos tinaipaay at tulong tapno matulungan ti sektor ti transportasyon anakaro an apektaran iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Kalpasan da ito na ituding ti sumarono a payout para iti 6,670 a public utility drivers iti naduma-duma a probinsya ti rehiyon manipod Mayo 4 agingga na Mayo 7. Sigun kini DSWD Director Enrique Gascon, adda ti naitad a numbering, batching kan verifikasyon ana aramid tapno agbalin ana sayod kan napartak ti distribution ti ayuda.
Paganatgat ti DSWD Field Office, ti tuloy-tuloy a panagserbi dagitoy iti publiko nang nangruna kadagiti sektor naapektaran iti karit ti ekonomiya, babaan iti dagos ken makatao a serbisyo. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 2,000 magsasaka sa Catanduanes tumanggap ng ayuda sa ilalim ng PAFF. Pamamahagi, magpapatuloy hanggang Mayo at 3. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagkondusyonin pananaonin tabang pinansyal sa irarongkan Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk ang Department of Agriculture sa Virac Sports Complex sa Banawaan kan Virac Catanduanes. Labi sa 2,000 na mga paraoma gikan sa mga Banawaan kan Virac, Bato, San Miguel asin San Andres ang kabale sa mga benepisyaryo kan programa. Kada saruan nakaresibin in 2,325 pesos komo tabang pinansyal. Mapadagos ang payout sa iba pang mga Banawaan sa probinsya hasta ngunya na Mayo 3. Anasambitan ng programa ang inisyatiba kang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na obhetong makatabang sa mga paraoma asin parasira na labing naapektaran kanalangkaw na presyo kang petrolyo asin mga mayor na barakalon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagpapaigting ng kahandaan sa El Nino tinalakay sa PDRA Scenario Building ng OCD 6, Office of the Civil Defense Region 6. Bagulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Ginpangunahan sang Office of Civil Defense Regional Office ang Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building agud mapanghandaan ang posibleng epekto sa ginapaabot nga El Nino kag mabakod ang kahandaan sa Western Visayas. Ang sinapol ginboylogan sa mga representante halin sa provincial kag local government units, national government agencies kag partner institutions. Ang maghatag sang updates, situational reports kag ma-identify ang mga ginapaabot nga kinahanglanon. Sa PIDRA ginpahayag sang pag-asa nga may 79% nga posibilidad nga mag-develop ang El Nino sa Hunyo tubtob Agosto 2026 kag mahimo ini magpadayon tubtob sa unang bahin sang 2027. Gintaganig talupangod ni RDRRMC Chairperson kag Office of Civil Defense Director Raul Fernandez ang importansya sang pagpanghanda sang temprano. Lakip sa mga tika nga paghiwat sang risk assessments, pag-update sang contingency plans nga may El Nino scenarios, pagpabaskog sang interagency coordination kag pagpasangkad sang information kag education campaigns. Ginpangabayman ang mga lokal nga panguluhan kag mga ahensya nga magplastar na sa mga resources, bantayan ang mga fire-prone areas kang isang sanitary landfills kag timely reporting sa mga insidente. Padayon man dapat sunod sa OCD6 ang koordinasyon kag pagsumite sang action plans kag situational reports bilang kabahin sang parang inisyatibo sang riyon agud masiguro ang kahandaan kag resiliency. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 2,000 ka mga driver sa Davao City na tatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito si Sheila Lisondra Celosha ng RP Davao. Miabot na sa kapin 2,000 ka mga kwalipikadong public utility vehicle o PUV drivers sa Davao City ang nakadawat og cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sukad niadtong Abril 28 hangtod Abril 30, 2026. Subay sa datos sa ahensya, 2,460 ka mga benepisyaryo na ang nakadawat og 5,000 pesos nga ayuda samtang 531 pa ang wala makaklaim. Magpadayon ang distribusyon
karong Mayo 5 hangtod 7 aron masiguro nga matag kwalipikadong driver ang makadawat sa gitakdang ayuda gikan sa gobyerno. Target sa distribusyon, matagaan ang 6,000 ka mga kwalipikadong driver sa syudad sulod sa 6 ka adlaw. Tumong sa programa ang paghatag og hinanaling tabang sa mga driver nga labihang apektado sa pagsaka sa presyohan sa produktong petrolyo. Gikan Davao City, Sheila Lisonda Silosya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinuspinde ng Department of Transportation o DOTR ang pagtanggap ng bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle taxi riders para pigilan ang sobra-sobrang onboarding na lampas sa itinakdang limitasyon ng gobyerno. Sa memorandum na pirmado noong Abril 30, inatasan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipatigil ang lahat ng uri ng onboarding maliban kung may pahintulot ng ahensya. Exempted ang mga kumpanyang may bisa, pang-prangkisa o provisional authority. Ayon kay Lopez, inuutos sa kanya ng Pangulo na imbestigahan ang ilang ride-hailing firms na lumampas sa maximum na bilang ng drivers at riders. Lumalabas sa paunang datos na nalagpasan na ng ilang kumpanya ang cap na itinakda ng LTFRB. Kasabay nito, pinag-aaralan na ng DOTR ang posibleng multa at parusa sa mga lalabag. Lumobo ang bilang ng drivers at riders na isinumite ng mga kumpanya para sa cash relief assistance. Humigit kumulang 185,000 TNVS drivers at 293,000 motorcycle taxi riders, malayo sa cap na 78,000 TNVS at higit 45,000 motorcycle taxi riders. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Lopez na dapat managot maging ang kasalukuyan at dating opisyal ng DOTR at LTFRB. Gayunman, iginit niyang dapat pa ring makatanggap ng ayuda ang mga driver at rider na nasa tempo status o walang kumpletong papeles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsisimula ng maningil ng toll ang Manila-Cavite Expressway o Cavitex C5 Link Segment 3B sa Mayo 5. Ayon yan sa Toll Regulatory Board o TRB. Matapos magbigay ng libreng pasada mula nang magbukas noong Marso 30, ipatutupad na ang regular na toll para sa biyahe mula Taguig hanggang Sucat Road o pabalik.
Class 1, 59 pesos, Class 2, 117 pesos, at Class 3, 176 pesos. Para naman sa mga magmumula sa Taguig at tutuloy hanggang Rojas Boulevard o Zapote, Class 1, 97 pesos, Class 2, 194 pesos, at Class 3, 291 pesos. Ang Segment 3B ay nagpapabilis ng biyahe mula Parañaque papuntang Taguig mula 1.5 oras, ngayon ay 15 minuto na lamang. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang magkakahalo ang galaw ng presyo ng langis ngayong linggo, mahigit 2 buwan matapos maantala ang pagdaigdigang merkado dahil sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Tinatayang tataas ng piso hanggang 2 piso kada litro ang diesel, habang 3 piso hanggang 4 piso ang posibleng dagdag sa gasolina. Magro-rollback naman ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kerosene. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, maaring magtakda ang gobyerno ng sariling computation para sa oil price adjustments. Sa 4 na araw na monitoring ng Means of Platts Singapore, unang lumabas ang 4 pesos and 60 centavos per liter na dagdag sa diesel, 4 na piso sa gasolina at 50 sentimo sa kerosene. Umakyat pa sa 4-year high ang world oil prices nitong Huwebes dahil sa pangamba ng muling magpaglala ng tensyon sa Middle East bago ito bumagsak sa pagtatapos ng trading day. Kasunod ito ng pahayag na maaring tumagal ng ilang buwan ang US blockade sa Iranian ports at ulat na posibleng pag-uusapan ang panibagong military strikes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayan ninyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Kumamada sa second half ang NLEX at dinomina ang Converge 100-82 para masiguro ang twice-to-beat advantage sa quarterfinals ng PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Bumalikwas si Shawnee Winston laban sa dati niyang koponan, katuwang sina Robert Bullock at KD Lalane sa matinding paghataw sa second half. Mula sa 2 puntos na pagkahuli sa halftime, binuksan ng Road Warriors ang laro at hindi na lumingon pa. Umakyat sa 9-2 record ang NLEX, sapat para tiyaking nasa top 4. Bagsak naman sa 4-7 record ang Converge na halos tanggal na sa playoff race dahil sa mababang quotient kontra San Miguel, Magnolia at Terra Firma.
Nagpasabog si Winston ng 21 puntos habang may 22 puntos at 14 na rebounds si Lane. May 21 din si Bullock nang kunin ng NLEX ang kontrol sa 96-75. Samantala, bumalik sa panalo ang Terra Firma matapos talunin ang Macau 102-84 para manatiling buhay sa playoff hunt. Nagliyab si Jerick Ahanmisi sa 28 puntos at 8 assists habang may 25 puntos at 16 na rebounds si import Mubashar Ali. Nagambag din si J.O. Chu ng 12 puntos at 11 rebounds habang umangat ang Jeep sa 4-6 kartada, kalahating laro lang ang agwat mula sa San Miguel at Magnolia sa ikalawang pwesto. Bumagsak naman sa 2-9 record ang Black Knights. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umakyat sa finals ang reigning champion National University matapos talunin ang University of Santo Tomas 20-25, 26-24, 26-24 at 25-21 sa harap ng punong-puno na Smart Araneta Coliseum. Mula sa 14-18 na pagkahuli sa fourth set, nagpakawala ang Lady Bulldogs ng 11-3 run sa pangunguna ni Vange Alinsug, Ara Panike at Lams Lamina para tuluyang patahimikin ang Tigresses at kunin ang huling final slot. Makakarap muli ng NU ang walang talong De La Salle University sa Best of 3 Finals, ang kanilang ika-4 na tapatan sa 5 season kung saan 3 beses nang nagwagi ang Lady Bulldogs. Kahit nawalan ng sandali si Sam Cantada dahil sa injury, nakahanap ng paraan ng NU para makuha ang ika-5 sunod na finals appearance. Nagpasiklab si Panike ng 23 puntos habang may 18 puntos, lahat nagmula sa attacks si Alinsug. Naghatid si Lamina ng 34 na excellent sets at matatag na floor defense si Shaira Hardio na may 24 na digs at 25 receptions. Sa UST, nanguna si Red Jurado sa 17 puntos habang may 16 si Angge Poyos sa kanyang huling pagsabak ngayong season. Ngunit hindi sapat para pigilan ng NU na muling sumampa sa championship stage. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinangunahan ng Team Heart ang pang-4 na set para tuluyang itumba ang Team Hustle 25-18, 18-25, 25-23 at 25-17 sa Premier Volleyball League o PVL All-Star Showcase sa Candon City Arena. Umarangkada ang koponan sa likod ng most valuable player na si Belia Belen na nagbigay ng momentum matapos ang dikdikang unang 3 set. Pagsapit ng 4th set, nagpasabog ang Team Heart ng 11-1 opening run at hindi na bumitaw hanggang makuha ang 100,000 papremyo. Nagbigay saya rin ang exhibition match sa mga fans sa pamamagitan ng mga katuwa-tuwang twist, coaches at line judges na nag-serve, liberos na sumubok umatake at players na nag-line judge. Sa huling play, ipinasok ni Eliza Valdez si court assistant Jason Manzano at nag-cross-court hit mula sa set ni Gia de Guzman para tapusin ang laban. Runner-up naman ang Team Hustle na may 50,000 pisong consolation prize. Sa side events, wagi ang Team Power sa Infinite Valley Extravaganza Challenge habang ang Team Blue ni Kath Arado at Eliza Eroa ang naghari sa Cross-Court Sniper Challenge. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang pampalakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw! Narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tila hindi agad na proseso ng kandidata mula sa La Union na si Bea Milian Windorski matapos siyang tawagin at hirangin bilang Miss Universe Philippines 2026. Matapos niyang i-anunsyo ang kanyang pangalan ay makikitang pumapalakpak pa siya katabi ang mga kandidata at tila hindi pa nagsisink in sa kanya ang mga pangyayari. Natauhan lamang itong si Bea nang kausapin ng kasamang kandidata at sinabing siya ang itinanghal ang matagumpay na nakasungkit ng corona bilang pinakabagong MUPH 2026. Para sa mga hindi nakakaalam, isa siyang Filipino-American beauty queen at isa ring aspiring lawyer. Si Bea ay ipinanganak sa Wisconsin at siyang naging representative ng Estados Unidos sa 2024 Miss Earth pageant kung saan natanggap niya ang Miss Earth Water title. Ang dalaga mula sa La Union ang matagumpay na nakapagmana ng corona mula kay Maria at Tisa Manalo. Si Bea rin ang magiging representative ng Pilipinas para sa 75th Miss Universe na gaganapin sa San Juan, Puerto Rico sa November 2026. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin ng MUPH 2026 opisyal na nagbitiw ang kandidata mula sa Kalibo Aklan na si Imelda Schwehart sa Miss Universe Philippines 2026. Sa inilabas na joint statement ng kandidata at MUPH organization, kinumpirma ng magkabilang panig na ang desisyon ay maayos na napagkasunduan matapos ang masusing pag-uusap. Binigyang diin din nila na walang anumang alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ipinahayag din ni Imelda ang kanyang pasalamat sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya ng organisasyon. Habang nagpasalamat naman ang MUPH sa kanyang maikling pakikilahok sa Patimpalak. Sabi nga doon sa joint statement, quote-unquote, both parties now consider this matter fully settled and respectfully request privacy as they move forward with their respective endeavors. Now narito, inanunsyo ng MUPH ang pagtanggal sa isang kandidata mula sa 2026 pageant matapos ang pagsusuri sa mga isyong may kaugnayan sa kanyang partisipasyon. Bagamat hindi pinangalanan ng organization ang naturang kandidata, ngunit isang cryptic post ang ibinahagi kasi nitong si Imelda sa kanyang IG page. Matapos ang nasabing issue, sumali na itong si Imelda sa Miss Grand International All-Stars Edition. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aison at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring naghatid ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.